Mas dapat tapat. So much the more. I'll try to be quick with our sermon. The writer of the book of Hebrew was Paul, at ang kinakausap po niya dito ay ang mga Jewish Christians, which is applicable even unto us today, who were tempted to abandon their new faith in Jesus. Probably they were drifting. They want to return to their old ways. Some of them are busy. Probably some of them are tired. Ang iba sa kanila ay burdened with so many problems. And ang iba sa kanila ay persecuted. The same scenario that we can face today, who were tempted to abandon their ministries, their new faith in Jesus Christ. Ang layunin ni Apostol Pablo ay hamunin ang mga mananampalataya to do more for Christ. That the gathering isn't just an attendance, but it is a participation in building up each other, offering support, spiritual nourishment, and shared faith, combating doubt and discouragement in life. So much the more, o mas dapat, tapat. Let me give you a scenario from our experience and how are we going to respond para mas maunawaan natin yung salitang so much the more. For example, dugsungan natin yung salita, kung ano yung ating maging response. For example, ikaw ay pinagkatiwalaan ng iyong amo na patakbuhin ang isa sa kanyang malaking negosyo. Mas dapat tapat. Mas dapat galingan natin. Mas dapat paghusayan natin. Dugsungan natin. Kung ikaw ay magulang at may dalawa ka ng pinapaaral na kolehiyo, mas dapat sa mga magulang, mas dapat doble kayod. Mas dapat tipid. Diba? Mas dapat sipag. Kung ikaw ay na-promote sa trabaho, mas dapat galingan. Mas dapat patunayan. Kung nakikita mo na ang anak mo ay nababarkada na, mas dapat bantayan. Mas dapat gabayan. Kung alam mo na mapanganib ang daan, mas dapat mag-ingat. That's the meaning of so much the more. Hindi lang ito basta pwede na, hayaan na, okay na. Pag sinabing so much the more, mas dapat, mas lalo na, nahigitan pa. In our practical lives, marami tayong so much the more. Mas dapat galingan, mas dapat ayusin, mas dapat sipagan, mas dapat mag-ipon, mas lalo na, we want more, and we want much every year. Marami tayong pinupursu sa ating pambuhay. But the question is, how about for Christ? Ano yung mga mas dapat natin para naman sa Panginoon? How much the more for Christ? Dapat pagdating sa gawain ng Diyos, meron din tayong mga so much the more. Meron din tayong mga mas dapat. At pagdating sa mas dapat, dapat ang lahat mas tapat. Amen? God is so generous. He is a generous God. He knows as a human being, we have many aspects of our lives. Nakatira tayo sa iisang mundo, pero marami tayong mundong ginagalawan, marami tayong tungkulin. Kung sa pag-aaral, mas dapat ginagalingan natin. Kung sa ating mga mahal sa buhay, mas dapat minamahal natin. Kung sa trabaho, dapat mas inaayos natin. Walang masama sa mga bagay na yan. Because God is so generous, giving us strength and knowledge and life. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, meron ding dapat. At dapat pagdating sa gawain ng Diyos, dapat ang lahat mas lalong tapat. Tatlong bagay lang ang nais kong ibahagi sa umagang ito. Tatlong kadahilanan kung bakit pagdating sa gawain ng Diyos, lahat dapat
mas tapat. So much the more, o bakit mas dapat tapat? Number one, so much the more as we receive and experience God's blessing. Mas dapat tapat kung nakikita mo ang kabutihan at pagpapala ng Diyos na ginawa sa buhay mo. Psalm 116 verse 12, sa kabila ng mga pagpapalang natanggap ni David, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Upon reflection of His life, dati akong outcast sa magkakapatid, iniangat ako ng Panginoon, maraming pagpapala ang Panginoon, sabi ni Haring David, ano naman ang aking ibabalik na pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihan na naidulot niya sa akin, for all His benefits toward me. Same question that we may ask today, what can we render unto the Lord for all the benefits toward me? When we are speaking benefits, ito yung mga gana, mga pagpapala na natanggap sa atin sa Panginoon. Whether you are believer or unbeliever, whether you are faithful or backslider, we have the same benefits from God. First, we have the benefits of having life. Nakikinabang tayo sa buhay na kaloob ng Panginoon. Nagkulang ka man o hindi, naging tapat ka man o hindi, pare-parehas tayong pinagkakalooban ng Panginoon ng buhay sa araw-araw. Ngunit bilang isang mananampalataya, hindi lang buhay ang pinagkaloob sa ng Diyos. Napakalaking benefits na walang ahensya sa mundong ito ang makapagbibigay sa iyo, hindi lamang buhay, kundi ang buhay na walang hanggan. Amen. Bukod sa ating buhay at buhay na walang hanggan, in between, God gave us provisions, God gave us protection, God gave us promotion. We have so benefits for coming from the Lord. That's why so much the more as we receive and experience God's blessings. Ano-ano ang mga pagpapala na natanggap natin mula sa ating Panginoon? Tingnan natin ang ating buhay, kung papaanong ang iba sa atin ay nagmula sa kahirapan, sa mga panahong tayo ay salat, ngunit unti-unti tayong pinagpapala ng Panginoon. 20 years, 30 years, or even 40 years past, makikita natin ang mga buhay natin. Ngayon, halos lahat ay may sasakyan na, bisikleta, motor, tricycle, e-bike, kotse. Halos lahat, pati mga bata, may cellphone. Nakapag-aaral kayo, may mga trabaho, may mga naipatayo ng bahay, meron namang nangungupahan, iba't ibang paraan na tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. So much the more, habang nakikita natin na tayo ay pinagpapala ng Panginoon, mas maging dahilan upang tayo ay maging tapat sa Kanya. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Anong dahilan natin para tayo lumayo sa Panginoon? Kung tayo ay pinagpapala, mas lalong dapat tapat. Kung tayo ay may trabaho, mas lalong dapat tapat. Kung ikaw ay nakatapos sa pag-aaral, mas lalong dapat tapat. So much the more. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Hindi lamang sa mga panahon na tayo po ay nagkatanggap ng mga pagpapala, even those times that God delivered us. Psalm 34 verse 19. Many are the afflictions of the righteous. Hindi na uubos ang problema ng buhay. Maging ang mga nagtatapat sa Panginoon, naglilingkod, we are not exempted. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord says, but the Lord delivered him out of them all. Marami nga, pero sa lahat ng maraming problemang yan, itinawid ka ng Diyos. Alam nyo ba, kung ang mga problema lang natin ay nagpatong-patong at walang sinagot ang Diyos, walang inalis ang Diyos, lubog na tayo sa problema. Bagamat may pumapalit, pero kung ang problema natin nanatili at hindi nawala, hindi tayo makararating sa araw na ito. Yet, bagamat many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Balikan natin yung mga pagkakataon na tayo ay nakabangon, na tayo ay nakaahon mula sa mga sakit,
sa karamdaman, pinagaling tayo ng Panginoon. Maaaring hindi lang ikaw ang iyong mahal sa buhay, ang iyong anak. Maaaring may mga pagkakataon na wala ka nung trabaho. Maaaring pagkakataon na ikaw ay emotionally in pain, ikaw ay nasaktan. Maaaring may mga pagkakataon na talagang hirap ang buhay. Balikan natin, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Kung titingnan lang natin kung gaano naging mabuti ang Panginoon sa atin, so much the more, mas dapat tapat as we receive and experience God's blessing. Kaya sa ating pong buhay, ano ang dahilan upang hindi tayo maging tapat sa Panginoon? God's been good to us. Hindi lang sa ating personal na buhay, maging sa ating iglesia. Ano pa ang dahilan upang hindi tayo magpuri, upang hindi tayo sumamba, upang hindi tayo kumilos sa gawain? We receive so much blessing, we experience so much blessing. Kung titingnan natin ang ating iglesia ngayon, pinagpala. Nakakapanambahan tayo sa magagandang upuan. Meron tayong malamig na pananambahan. Meron tayong mga TV. Meron tayong mga multimedia. Meron tayong mga transportation. Meron tayong nasisilungan. Malaki na ang pinagpala ng Panginoon sa ating iglesia. Kung babalikan lang natin noong mga unang panahon, noong mga panahon ni Kuya Jun, ni Kuya Perdi, magtatakong ka, buhangin, lubog na lubog ang iyong mga sapatos. Tumutulo, walang mga PowerPoint, naglalakad ng mga miyembro, mainit, pero naglolong sleeve at nag-Amerikana. Pero mga kapatid, malayo na. Marami ng pagpapala ang Panginoon sa ating church. God gave us convenient and comfort so that we may able to serve Him well. Anong dahilan pa para hindi tayo magtapat? Napakaalwan ng pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo magkatipon-tipon. Kung nung unang araw ang mga mananampalataya makarating lang sa iglesia naglalakad, walang sasakyan. Kung nung araw ang mga mananampalataya, bagamat mainit, bagamat umuulan, bagamat walang mga kagamitan ay nagtatapat, so much the more as we see and experience God's blessing. Kaya ang hamon sa taong ito, lagi nating balikan ang kabutihan ng Panginoon. Mga kabataan, bagamat tayo ay nag-aaral, pwede pa rin tayong maging tapat sa Panginoon. Sa ating mga nakatatanda, kasabay ng pagpapala sa ating mga trabaho, pwede pa rin tayong maging tapat sa Panginoon. At lalong higit sa ating iglesia. Tandaan natin, the more God raise the standard of our living, the more we should raise the standard of our serving. Kung pinagpapala ka na, mas dapat maging tapat ka na. Sapagkat sabi diyan, kung talagang nagpapasalamat, dapat mas nagiging tapat. Gamitin natin ang mga pagpapalang ito upang mas lalo tayong maging matibay. Let's be faithful and let's be fruitful so much the more. Nung isang araw, nagre-reflect ako ano yung mga bagay na pinanalangin ko na sinagot ng Panginoon, yung mga deliverance. May mga maliliit at malalaking bagay. May malaking bagay na tinagtag sa akin ng Panginoon upang ako'y mas makakilos sa gawain. And I reflect, Lord, so much the more. Ngayon pa kaya na itinawid mo ako? Ngayon pa kaya na pinagaling mo ako? Ngayon pa kaya na pinatapos mo ako? Ngayon pa kaya na iprinubide mo itong bagay nito? Sana balikan natin lagi yung pagpapalang yun at maging malalim na dahilan, so much the more as we see and experience God's blessing. Pangalawang bagay, bakit mas dapat tapat, so much the more as we see our days approaching. Binasa natin kanina as for our theme verse for this year, not forsaking the assemblies of ourselves together as the manner of some. Huwag pabayaan ng mga pagtitipon, hindi tulad ng iba, but exhorting one another, and so much the more. Bakit daw? Bakit mas kailangan tapat? As you see the days approaching. Hindi natin alam ang buhay kung hanggang kailan tayo bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na makabawi at makapaglingkod sa Kanya. Life is uncertain. Yesterday, ang isa sa pinakang matanda at faithful member ng OBBC Mandaluyong
I visited her once, ay kinuha na ng Panginoon. Pero hindi lang usaping matanda. What I just realized, life is uncertain. Last time, di ba, nabanggit ko sa inyo, yung isa kong kaibigan sa Pinamalayan, yung kanyang kapatid, mas bata pa sa akin, malakas. Araw ng Pasko, nagkakantahan, nagbibilyar, nagbibidyo okay, nagpahinga lang nung hapon, hindi na gumising. Kinabukasan, birthday niya. Mas bata yun. Nung Friday, naglalaro kami ni na Brother Marlo ng badminton. Yung isang coach namin doon, nagpahinga, nahihilo. Nagpa-check up sa ospital, pagdating sa ospital, iwanan nyo na ako, okay na ako. We thought, ganun lamang. Nung gabing yun, namatay na rin. Life is uncertain. Mga kabataan, hindi natin pwedeng katwiran na hindi pa naman kami matanda. Walang kasiguraduhan ng buhay. Sabi ng Panginoon, mas maging tapat ka na. Bakit? Bawat isa sa atin, dalawang bagay lang yan, as we see the days approaching, either bumalik ang Panginoon, or tayo ay datna ng kamatayan, at sabi ng Panginoon sa aklat ng Hebreo, it is appointed unto man once to die, and after this, judgment. Itinakda sa tao na mamatay ng minsan, pagkatapos nito ay may paghuhukom. Sa paghuhukom na yon, sisiyasatin ng Diyos kung ano ang nagawa mo para sa Kanya. Hindi lang tayo binibigyan ng Diyos ng bawat taon upang magkaroon ng pagkakataon na ipagpatuloy ang ating mga pangarap, makasama ang ating pamilya, gawin ang mga dapat, kasama yan sa parte ng buhay, pero wag nating kalimutan, ang bawat taon ay pagkakataon upang tayo ay makapaghanda sa pagbabalik ng Panginoon o sa pagharap sa kamatayan tungo sa paghuhukom. As we see our days approaching. Hindi natin alam ang ating buhay, mga kapatid. Sabi po sa aklat ng Lucas, if you will turn your Bible in the book of Luke, chapter 10, meron po ditong isang napakagandang parable na itinuturo sa atin kung ano ba ang buhay. This year, we have so much plan. Baka nga hindi lang ngayong taong ito, may projected plan na tayo for 50 years until retirement. Walang masama po, pero laging may paalala ang Biblia. So much the more. Why? As we see the days approaching, life is uncertain. Luke chapter 10 verse 16. Meron pong parable na itinuro ang Panginoon on the book of Luke chapter 10 verse 16. Sabi dito, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. So may mayaman, maraming naging ani, at hindi lang basta ani, sabi po doon, kaya sinabi niya sa kanyang sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Okay? Sa term natin ngayon, paldo. Diba? Wala nang paglagyan. Ano pang gagawin ko dito? Sobra-sobra na ang aking ani. Mayaman na ako. Sabi niya, alam ko na. Meron akong lagayan. Ipagigiba ko ang aking kamalig at mas palalakihin ko pa. At doon ko ilalagay ang aking ani at iba pang mga ari-arian. Okay? Verse 19, pagkatapos nun, sasabihin ko sa aking sarili, ang dami ko nang naipon, mataas na ako, matayog na ako, para sa mahabang panahon, handang-handa na ako. Kaya't magpapahinga na lamang ako, kakain, iinom, at magpapakasaya. Wala pong masama dyan, pero sabi ng Panginoon, ngunit sabi sa kaniya ng Diyos, hangal, isa kang mangmang. Bakit? Sa gabi ring ito, babawiin ko na ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng iyong pinaghirapan? Sabi ng Panginoon, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman, look at the word, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. The Bible is teaching us to save, mag-ipon, mag-invest, magpaka-promote, walang masama. Pero ngunit, sabi ng Panginoon, ngunit, kung ikaw ay dukha sa paningin ng Diyos, walang saysay ang lahat ng yan. Ang ating pagpapagod, ang ating pagpapahirap, ang ating pag-ipon, hindi lamang sa lupa. Make sure
so much the more for Christ. Why? As we see the days approaching. Hindi lang tayo nagpapakagaling. Hindi lang tayo mas dapat sa mga bagay ng mundong ito. Walang masama sapagkat tinuturo din ng Panginoon yan. Ngunit, siguraduhin nating hindi tayo dukha sa paningin ng Diyos. You can have all the recognition in this world. Pwedeng magpatong-patong na dyan sa cabinet ang iyong medalya. Pwedeng pinakang mataas na posisyon ang iyong makuha. Pwedeng maraming lupa kang nakuha sa mundong ito. Ngunit kung dukha ka naman sa paningin ng Diyos, anong sabi ng Diyos? Hangal. Isang kamangmangan. Kaya mga kapatid, again, God is a generous God. Alam ng Diyos, marami tayong mundo. We have different aspects of life. But remember, you have a Christian life. Ano naman ang nagagawa mo para sa Diyos? The more we experience God's blessing, the more we should be faithful, so much the more. Hindi natin napapabayaan ang para sa Diyos. Alam natin na meron din tayong takbuhin at buhay para sa Diyos. Sa ating oras na lamang, sa buong linggo, ilan lang doon ang para sa Diyos. Sa ating gana, sa ating kalakasan, alam ng Diyos yung portion na pwede tayong subukin. Ngunit sa portion nating ating buhay, lamang na lamang tayo. Pero pagdating sa Diyos, mga kapatid, sikapin natin na gawin natin ang para sa Kanya. So much the more why as we see the days approaching. If we will give account to the Lord, can He find us faithful? Someday when we die, can the Lord said to us, "Well done, my good and faithful servant." Okay naman eh. We are doing what we do. Pero ang hamon ngayong taong ito, kapatid, so much the more. Baka mas may kaya pa tayo. Di ba? Baka mas may kaya pa tayo. Ano yung kaya pa nating gawin para sa Panginoon? Ano yung mas kaya pa nating gawin sa gawain, maitulong sa gawain? Ano yung mga resolutions na pwede nating gawin para sa iglesia? Ano yung mga ministeryo na pwede mong tulungan o hawakan? So much the more. Sabi po ng awitin, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Sa Kanya na nagbigay ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan mo itatanyag kung wala ka ng pagkakataon at huli na ang lahat? Sabi po dito, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sa mga nakababata, lalong higit sa mga nakatatanda, kung meron pa tayong natitirang buhay, gamitin na natin para sa Panginoon. Kasi ano pang naghihintay sa atin? Ang realidad ng buhay, hindi na kayo naghihintay ng graduation, tapos na kayo sa pag-aaral. Ang realidad ng buhay, hindi na kayo naghihintay na magkaroon pa ng anak. Hindi na kayo naghihintay na ma-promote pa sa trabaho. Ang naghihintay sa atin, pagharap sa Diyos. At pagharap mo sa Diyos, masabi mo, Panginoon, so much the more, sinikap kong may mas magawa pa para sa gawain. Number 3 and the last. Amen? So much the more, as we see souls that are dying. Mas lalong dapat tapat, mas lalong dapat sapagkat nakikita natin maraming mga kaluluwa, buhay pa, pero patay ang kaluluwa. Ezekiel 18 verse 4, "Behold, all souls are mine." Akin ang mga kaluluwang yan, sabi ng Panginoon. "As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine." At sabi dito, "The soul that sinneth, it shall die." Ang kaluluwa na may kasalanan, maliit o malaki, siya'y magkakaroon ng kamatayan. Hindi lamang kamatayang pisikal, kundi kamatayang espiritual at patutungo sa lugar ng kapahamakan. So much the more as we see souls that are dying. Maraming mga tao sa mundong ito hanggang ngayon bulag sa tamang paniniwala na aayon sa katuruan ng Diyos. Na ang kailangan ng tao ay hindi lang basta relihiyon, kundi ang kailangan ng tao ay ang tunay na relasyon sa Diyos. We are a Christian country. Kristiyanong bansa, pero bansang malayo ang puso sa Diyos. Maraming mga tao ang naliligaw, maraming mga tao ang kailangan ng ebanghelyo, at ang mga taong ito hindi lang bastang tao. Itong mga taong ito ay nakakasama natin sa tahanan.
Ang mga taong ito, ang iba ay mga kaibigan natin, mga kaklase, mga katrabaho, mga nakakasama sa lipunan. May the Lord give us heart na sa taong ito, may we have passion to pray for them, to invite them, to win them for the Lord. Why? So much the more as we see souls that are dying. Sabi ng awiting kanina, we have famine in the land, not for food or drinks. May taggutom sa ating kalipunan, sa ating pong bansa, sa buong mundo. May malaking taggutom. Hindi taggutom ng tunay na pagkain at ng inumin, kundi merong malaking taggutom sa salita ng Diyos. Ang kailangan ng bansang ito, ang kailangan ng mundong ito, ay sila ay makakilala sa Panginoon. Amen. So much the more as we see souls that are dying. May this be part of our vision for 2026. May this year be the year of salvation of your loved ones. Friends, gagraduate na kayo ng inyong mga classmates, even to your family, workmates. Sana ngayong taong ito, pag-pray natin, Lord, bigyan niyo ako ng kahit isa. Sino yung isang kaluluwa na maaakay ko para sa inyo? Sino yung isang kaluluwa na babaguhin mo ang buhay? Hindi man katulad ko, nagkakamali pa rin ako, pero Lord, yung isang buhay na babaguhin mo ang direksyon. May this year, each one at least reach one sa ating Panginoon. Ang buhay natin ay tumatakbo. Tulad ng ating nakikita, TikTok, it speaks about every seconds. Tick-tock, tick-tock. And every seconds, marami ang mga namamatay. Pero hindi lamang namamatay na physical, namamatay ang kaluluwa. So much the more as we see the days approaching. In the end, what we did in this church matters to God. Lahat ng ginagawa natin sa iglesyang ito ay mahalaga sa Panginoon. Building, projects, program, fellowship, ministries. Pero tandaan natin ito lahat. But what matters most to Him are souls that are dying. Ang pinakamahalaga pa rin sa Diyos na misyon ng iglesia, akayin ang mga kaluluwa papalapit kay Kristo. Young people, choir leaders, multimedia, Sunday school teachers, our ministry matters. But what matters most to God is bringing souls to Him. Yun ang pinakang layunin natin at pinakang tungkulin natin. Kaya ngayong taong ito, ngayon pa lang i-project natin, magkaroon tayo ng palaisipan, sino yung kaluluwang yun ng aking aalagaan, na aking tutulungan, na aking iimbitahin, na aking laging ipapalo up upang sila ay mapalapit sa Panginoon. He needs someone. They need someone to care enough. We need someone to care enough to share the gospel for the soul, to invite them to church, to disciple them, to grow and serve with them. The harvest is truly plenteous, but laborers are few. Tungkulin po ng bawat isa. Tayo po ay may maakay sa gawain po ng Diyos. Balikan natin ang Great Commission, because this is the greatest vision of the Lord Jesus Christ, that all should come to repentance and receive the Lord Jesus Christ. Mas dapat tapat. So much the more. Ano yung mga pinupurso mo sa taong ito? Yung mas dapat, lalo na. Wala pong masama. Maganda po yung mga bagay na yan. But on the other hand, hindi lamang po tayo merong practical life, meron din tayong Christian life. Ano naman yung pinapangarap mo para sa Panginoon? So much the more, mas lapat-tapat as we see and experience God's blessing. So much the more as we see the days approaching. And so much the more as we see souls that are dying.